Isa sa mga nakita nilang solusyon ang immersion tables. Meron kami ginawang special na table, ilalagay yung cadaver doon. Pag hindi ginagamit yung cadaver, lumulubog sa isang solution. Kaya ang tawag immersion table. Yung solution na yun, maprepreserve namin yung cadaver for at least another 3 to 4 years. Ang mga immersion table ay sa Pilipinas ginawa at dinisenyo mismo ng faculty ng Department of Anatomy ng UP College of Medicine. Gumagamit din sila ng plastinated models. Galing ito sa totoong tao at ginawang plastic para mas magtagal. Ang plastinated model ay isang proseso na matuturing natin sa isang perfect mummification. Yung proseso yun na-invento ng isang Aleman sa University of Heidelberg noong 1974 na ang isang buhay na laman, no, kapag namatay, i-inject niya ng polymer, mahabang proseso yun, no, para maging perfect specimen. Itong plastinated na kamay na ito, no, ng isang bangkay dati, can last 100, 200 years. This is the first plastinated heart in the Philippines. Noong 1999, ginawa rito sa UP ang kauna-unahang plastinated model sa bansa. Ang gastos namin siguro sa pusong to was already 90,000 pesos eh. Ito pa lang. Okay. Napakamahal ng process ng plastination. Napakamabusisi. Dahil masyadong mahal gumawa nito, ini-import na lang nila ito mula sa ibang bansa. Ilan lang sa buong mundo ang gumagawa niya. Ipinakita sa akin ng lab technician na si Sir Kelly ang plastinated models ng muka. Gaano po kahaba ang prosesong pinagdadaanan para maging ganito? Tedious ang pagkakagawa dyan. Ilang buwan to bago, siguro mga 8 months yata, bago magawang ganyan. Kasi maraming proseso yan eh. Una, i-embalm yung cadaver, tapos yung pinakamahirap dyan, yung dissection. Kasi i-expose mo lahat yan eh, kung anong gusto mong structure siyang nakalabas. Iba-vacuum yan, lalagyan ng plastic resin. Kaya yan, pwede mo siyang hawakan, parang siyang plastic lang. Oh, ang galing nga. Kasi akala ko nga plastic to. Totoo palang katawan to. Ang halaga ng kalahating mukang ito, 658,000 pesos. Mayroon din silang male at female reproductive systems. Ito sa babae, alin po dyan yung uterus? Eh, ma'am, uterus, ay ma'am, disadvantage ng plastinated. Kung ano lang yung nasa ibabaw, yun lang makikita mo. Kasi dito tulad sa may cadaver, pwede mo siyang ma-i-expose pa. Ito kasi matigas na talaga siya. Nagpapagawa ang UP ngayon ng buong katawang plastinated model ng isang babae at isang lalaki. Bawat isa, hindi bababa sa 6 na milyong piso ang halaga. Dok, bakit kailangan ng plastinated model? Yung plastinated models, pag nakita yung mga plastinated models namin sa taas, no, talagang tunay na tao yun. Talagang tunay na hibla ng kalamnan. Tunay na ugat. Na talagang perpekto. Hindi artist rendition. Bukod sa mga laman, kailangan din ng pag-aaral ng buto ng mga estudyante. Kaya bago ilibing ang mga bangkay na hindi na magagamit, pinipilian nila ito para gawing bone models ang iba.